service ho to. Ano? Isang taxi driver, 56 years old, si Demetrio Vergara ng Lead Taxi. Alam niyo ho ba na binugbog agad tumakbo sa amin dito? Kaninang alas 7 daw nangyari, nasaksihan ng ibang mga kasamahan niya rin. Doon daw sa isang car wash na hindi lang o dato nagustuhan ng kanyang sinabi, sabay, boom! 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 Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga. Okay, may pasa ka pa dyan sa mata? Ayan, kitang-kita pa yung pasa mo sa may bandang kanang mata, no? Ano ba nangyari dyan? Sinong gumawa sa iyo niyan? Yung may-ari po ng karwas. Anong nangyari? Pagkasalaysay mo sa akin, kanina alas 7 ng umaga. Binugbog ako at tinutukan ako ng baril. 3 beses ako tinutukan ng baril. 3 beses ka tinutukan. Ano naman ang pinanggagaliitin itong tao na nutok sa'yo kung bakit ka binugbog din? Ano bang nasabi mo? Tinanong ko lang yung karwas po niya na sa ulitin, pagalinis lang ninyo ng taxi maigi dahil taxi yan. Yun lang sinabi mo? Yun lang po. Wala nang iba po. Ay, may sira ulo tong tao na itong nagbugbog sa'yo. Kasi ganun lang, wala namang masama rin sa sinabi sa ulitin. Taxi, ilinisin nyo na maayos. Kasi naturalmente, magandang sumakay sa isang taxing malinis. Nung binugbog ka, wala ba lang nag-awat o may nag-awat? Mayroon nag-aawat po yung kasamahan namin driver. Okay. Tapos yung isa kong partner. Kailang hindi nila kaya dahil malaking tao po ito. Malaking mama? Oo, kailang mabuti na lang po yung lahat ng suntok niya dito sa giliran ko sa katadyak na nadipinsaan ko po kung yun nasa lagpot. Ang sabi niya marami na rin sila tinutumba. Basta katulad ng ganun daw mga maliliit na tao. Yun ang sabi po niya. Anong gusto mong gawin ko nga? Gusto mo ng hustisya? Yun po. Gusto mo makabawi? Gusto ko yun po. Yan, talagang residido po. Okay, sige. Masakit yung ginawa niya sa akin kanina. Ayaw lang namin gumanti. Ako hindi ko gumanti. Gamat nakaintindi rin ako ng self-defense. Pero hindi ko gumanti. Kaya yan ang turo ni Brad Daniel sa akin. Yung nang bugbog, pagpakita ka sa akin, ha? Tingnan ko nga yung baril mo kung nikilado yan. Palo ko sa ulo mo pa yan, eh. Pag nakakita kita, baka isapa ko sa loob ng tumbon mo yan, eh. Sige, Mang Demetrio, huwag ka mag-aalala, ha? Tutulungan ka namin, ha? Okay? Kilos prontong action na natin tong reklamo ng taxi driver na lumapit sa atin kanina sa estasyon sa UNTV. Kaya una nating hakbang gawin ay dumaan muna sa presinto ng pulis para ipaalam sa kanila, timbre sa kanila kung ano yung pakay natin. As soon as we get itong responder rito sa Station 6, tutuloy tayo roon para sa ikasang komprontasyon dito sa ginawa nitong kulokoy na butangero na to. Baril niya dalawang 45, isang stainless, isang nikelado. Sino yung may-ari ng ano? Yung karwas. Ng karwas? Saan banda yan? Sa Dilion. Dilion Street? Oo. Nagpapayo naman ako ng maayos. Start mo kami. Siya muna ang lumapit pero nandito tayo pag nagkaroon ng pre-arrange signal, saka namin dadakmain. Nakatulong na tayo. Okay, Doon kami sa kabila. Mas sige po. May gagawing hakbang tong mga taga QCPD Station 6. Ipapain to uli ang biktimang taxi driver para magkaroon na ilabas yung baril na tutukan dahil nagbanta to na papatayin siya pag nagpakita siya roon. So, ang gagawin namin, sisimple kami paligid sa lugar at titingnan namin kung talagang bubunot ng baril at babantayan tsaka dadakmain ng mga pulis. So I hope that they will succeed. Kung nandyan yung tao, kung wala, ibang usapan na. Malapit lang kami. Ang gagawin mo, Ako na lang muna mauna. ikaw muna. Pag tinanggal mo, nandun yun. Sigurado, nandun siya. Isigaw mo kagad yung... Kung wala doon na siya. Eh di bumalik ka muna, mag-uusap tayo. Kasi wala masusunog lang. Sige po. Sige, susunod kami.
Ito yung car wash. Bago pa lang daw, MYJ Car Wash. Ang suspect dito ay may-ari ng car wash. Kaya sana lumutang to. At para may sagawa niya ulit, para may dahilan ng parang damputin na lang. Bravo Alpha. Ano bang sinabi ng taxi driver? Lalabas ba o magpapakita ba yung may-ari? Ang senaryo, pupunta yung driver doon, maghugas-hugas ng konti. At dumating yung may-ari, pag ginawa siya sombrero, ibig sabihin sir, positive. Pero wala dito yung may-ari. Wala sir dyan sa car wash, pero ang bahay sir, malapit lang dito. Palagay ko hindi na lalabas tong suspect na to dahil na-air na natin kanina sa TV to eh. Baka kasi napanood niya kanina umaga. Yun nga sir ang pinag-uusapan natin sir. Pwede siguro, diretsuhin na lang yung car wash na lang, hanapin na lang siya para pakita sa kanya talagang pinuntahan na siya. Okay sir, gano'n na lang sir. Ganun na lang siguro, sabihin mo sa operatiba tapos pumunta na lang tayo para makita ng mga tao niya talagang kung maaari man katukin yung bahay niya kung saan siya. Para makita na tumigil ang kanyang pagkabrusko. Okay sir. Lalapit na kami sir. Okay, sige. Sige na, tara, baba na tayo. Boss, dito ko tatrabaho? Dito ko tatrabaho? Ang pangalan ng boss mo? Sabihin mo kay Hendrix. Pakita siya. Sabihin mo kay Hendrix, meron ako Si Ben Tulfo si Bitag sabihin mo kay Hendrix, babantayan ko na siya, aaraw-arawin ko na siya. Hindi siya pwede magtago. Magpakita siya Kasi kung hindi, yari siya. Asa na may yari? Walang bahay dyan. Ha? Ito po yung... Saan ang bahay? Anong bahay? Halika, manta ka. Asan yung boss mo? Umalis nga. Umalis sir. Umalis. Pumunta pong Pumunta Binondo yata. Ano si Hendrix? Police? Army? Reservist? Ilan ang baril niya? Hindi mo wala. Wala ka bang telepono? Sigurado ka ba wala ba dyan? Wala, umalis po. Umalis sir. Bumili po ng mga gamit. Address. Para ka makuha yung cellphone number. Maswerte at wala yung suspect kasi kung nakita namin yun, sigurado dadamputin agad to dahil wala pang 24 oras. Kanina lang alas 7 ng umagang panggugulpi sa kanya kaya pwede pa siyang maimbitahan at dalhin sa presinto. Bago matapos ng araw na to, nag-iwan na kami ng mensahe doon sa kanyang shop. Ewan namin kung magpapakita to mamayang hapon. Kaya hindi pa natatapos dito ang bitag. Si Mang Demetrio, kasama ko ngayon, Mang Demetrio. Kumusta ka na? Mabuti po. Ngayon nakatawa ka na kahapon medyo masama ang loob mo. Ano ba nangyayari kahapon? Lumitaw siya. Sinong lumitaw? Yung operator ko. Lumitaw yung operator mo? Kinumbensya ko na kung pwede, ayusin na lang. Bago po iharap yung suspect. So in other words, namagitan yung operator mo na ayusin na lang, tapos dadalhin niya sa iyo yung suspect na si Hendrix Espero na nanginginig-ginig pa yung sa takot. Opo, talagang humingi talaga ng tawad siya ng gusto. Paano tawad? Lumuhod ba siya o humalik ba siya sa pamo? Halos po yung talagang halos lumuhod siya na maayos na lang talaga dahil natatakot po siya sa sa bitag, kaya nakapag-ayos na lang. Nakipag-ayos. Ikaw naman, anong desisyon mo yun? Anong gusto mo mangyari? Yun, nakapag-desisyon po ako na pinatawad ko po siya. Alam niyo mga kaibigan, pag isang tao ho'y nagpatawad kahit na ho siya ginulpi, kami ho'y titigil na rin. Pero hanggat ito ho'y sinusulong ho ng tao makakuha ng hustisya sa pamamagitan ho ng aming programa, hindi ho namin tinitigilan. Kaya alam mo, mismo yung biktima nakiusap sa amin at sigurado ka pa. Mayroon naman po siya na inano sa akin na yung tungkol sa pagpagamot. Inano naman niya.
Eh yung isang araw na nawala ka ng trabaho sa takot mo na baka patayin ka niya, may danyos pa na babayaran yung boundary. Bibigyan ka niya ng kita na wala sa'yo na isang araw. Makinig ka sa akin, Henry Chispero, bayaran mo to ng isang araw na hindi nagtrabaho to. Pag nalaman ko na hindi mo binigyan ng pera to, makinig ka. Akong sisingil sa'yo. Kung gusto mo, bayaran mo siyang diretso na sa ganun, hindi na kita sisingilin. Nakikinig ka ba? Henry Chispero, ginagamit ko ng programa ko sa'yo, mga taong kapareho mo, tinutugis ko na, pakapakan ko lang eh. Tigas ka lang pala eh. Kala ko, astig ka. O sige, pinatawad mo na eh. Maraming salamat po sa inyo. Sigurado ka, pinatawad mo na. Opo. Huling ano na to? Sigurado ka. Sigurado nga po. Pinatawad ko na po siya. Hindi mo na mabawiin. Hindi na po. Huli na to. Huling-huli na. Sigurado ka. Opo, sigurado po ako.